what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin ang mga balitang ating nakalap mga kababayan. Ano sa palagay ba ninyo? Itong si Yusek Castro mga kababayan, si Yusek Claire Castro at itong si VP Sara Duterte ay nagkakainitan na nga ba mga kababayan o nagkakapersonalan na nga ba? Dahil kung makikita natin dito sa mga nakaraang mga interview ng mga media, mga kababayan, interview diyan sa Malacanang mga kababayan, talaga namang makikita nating sobrang palaban ang ating Yusek Claire Castro mga kababayan, Lalo na pagka natatanong yung mga tungkol po dyan sa mga binibitawang salita o pagbanat ng ating Vice President Sara Duterte sa mga proyekto at sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Talagang palaban po itong si Yusek Claire Castro mga kababayan. Napakatapang. Talagang hindi niya inuurungan. So kung titignan natin mga kababayan yung bakbakan na itong dalawa na to, halos pag pinagharap mo to, parang kulang na lang, halos magsabunutan to. Pag pinagharap mo tong dalawan to, at nag-usap, nagdebate, nagsagutan, kulang na lang siguro, halos magsabunutan yan dalawang yun. Okay, so ano sa palagay ninyo? Tama lang ba ang ginagawa ng ating Yusek Claire Castro na sagutin, mga kababayan? Yung mga patutsada o mga banat nitong Vice President Sara Duterte doon po sa mga proyekto ng ating Pangulong Bongbong Marcos at sa lahat po ng mga ginagawa ng Pangulong Bongbong Marcos. I-comment nyo sa ibaba ang inyong mga opinion kung kayo po ay sang-ayon. Alright? Pero syempre bago natin umpisahan na itong video na to, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section at pa-click na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. At araw-araw marami tayong pinag-uusapan mga kababayan. Mga gusto ninyong topic, nandiyan dyan po, pag-uusapan natin yan. Mga latest news, mga trending news. Alright, so wag na natin itong patagalin. Bago ang lahat, pakilike naman po ang ating video. Okay, so eto na mga kababayan. Medyo kukontian lang natin yung ating mga punchline dito. Pakinggan natin tong interview na to. Medyo interesting tong interview na to mga kababayan mula sa DWIC. In-interview po nila si Yusek Claire Castro. Okay, so tara, let's go. Undersecretary at isa sa mga tao sa Presidential Communications Office, si Yusek Claire Castro. Yusek Castro, good morning po. Welcome po muli sa DWIC Hello Channel 23. Johnny Banyas po, Drew Nasino. Good morning po, Yusek. Good morning, John. Good morning, Drew. Opo. Good morning. Napaka-fresh. Parang ang ganda lang ng camera nyo. Ganda lang yung camera. Malinaw. Actually, kung titignan talaga natin si Yusek, parang sa mga interviews niya, sa mga live niya, talagang lagi siyang fresh na fresh mga babayan. Okay, so hindi natin makikita na kagaya ng mga ibang attorney na nag-vlog na minsan nakainom mga kababayan. Yung ibang attorney naman dyan, mga haggard na. Ito si Yusek Claire Castro. Pag ito nagla-live mga kababayan, talagang fresh na fresh. Anyway, inuna lamang namin yung pagpapatawa dahil medyo mabibigat itong aming mga katanungan. And I hope you won't mind, Attorney Yusek Castro. Pero allow mo ako magtanong sa iyo bago tayo matapos. Parang may bawi. Parang may bawi. Parang kinabahan ako. Walk out muna ako, Drew. Do the honor. Anyway, sentro tayo dun sa mainit pa ring issue kasi hindi lamang po ang Malacanang, pati ang COMELEC kanina nagbanggit disinformation, misinformation, fake news. Yusek Castro. Nako, napakarami niyan mga kababayan. At kung mapapansin natin, yung mga yan, ang karamihan na nagpapakalat dyan ay walang iba kundi itong mga tulongges na DDS. Castro, ano na po ang update sa pagkalaban ng pamahalaan
sa mga hindi ka aya-ayang mga balita. At mga nagsusulputan po na misinformation. Go ahead. Unang-una, ang PCO, of course, yung government, meron ng MOA with the PNP na kakalabanin talaga kung ano man yung nag-i-spread ng mga fake news peddlers. Actually, kahit kayo mga babayan, no, kaya nyong gawin yan, no, yung paglaban sa mga fake news. Paano? No, pag kami nakita kayong upload ng mga videos na fake news, mga babayan, no, pwede nyong i-re-upload yan. No, i-share din ninyo, no, yung video na yon. Tsaka kayo magkomento na etong video na to ay fake news, hindi to totoo. No, hanggang sa makita ng taong bayan, no, na yung mga fake news na pinapakalat na yan na hindi pala totoo. 'Di ba? Kasi mas maganda yung ganun na naglalabanan tayo ng mga video uploads ng fake news, tapos i-release mo, sasabihin mo hindi fake news. Tapos kung makakapag-research kayo, mahanap ninyo kung nasan yung video na yon, yung original video na yon, kung napanood ninyo or may idea kayo, i-re-upload nyo yung video na yon. No, i-upload ninyo yung video rin na yon. Kaya nyo naman yan. Marami namang editing apps na ngayon eh. 'Di ba? I-re-upload nyo yung video na yon para makita nila no, na fake news yung pinapakalat na yan ng mga tolongges na DDS. 'Di ba? Distinguish natin ito ha. Kasi hindi ko alam kung yung mga fake news peddlers, iniiba pa rin yung news. Okay. Ang pinag-uusapan dito, yung alam mo na fake, na hindi mo na kailangan dumaan pa sa korte para malaman mong fake yung binabalita o sinasabi. Example ko na lang, ha? Example ko lang. Yung bang pagkalat na may TRO in-issue ang Supreme Court para dalahin, i-surrender ang dating Pangulong Duterte sa ICC, kailangan pa ba ng korte para malaman kung fake o hindi? Yung pinakalat na yun. Opo. Kaya lang, Yusek, Hindi na, diba? Alam Yusek, ang problema, nasa mamamayan din eh. Ang dali Tama. nilang naniniwala eh. So, Tama. Maraming naniniwala ka agad. At yun yung tinatarget nila, no? Yung mga madadaling mauto. Diba? Yun ang problema eh. Tapos, mag-ano pa yan, mga kababayan, yung mga trolls yan, no? Talaga naman kukuyugin nila ng mga comment nila yan, no? Tapos makikita mo pangalan, yung mga pangalan, mga pangalan Vietnamese, mga Taiwanese, mga pangalan nila hindi mo maintindihan. Diba? Halatang mga trolls eh. Diba? sad to say, may mga nagbabanggit pa na mas naniniwala na sila sa mga alternative platform kumpara sa traditional at mainstream media. Okay, so yan naman yung ginagawa ko kung mapapansin ninyo mga kababayan. Yung binabalita natin, yung mga pinag-uusapan nating balita dito, no, yung ginagawa natin ng reaction, no, at nagbibigay tayo ng komentaryo, yung galing mismo sa mga mainstream media, mga kababayan. No, kaya natatawa na lang ako pag sinabi nitong mga tolongges na DDS na nandiyan dyan, na sinasabi nila fake news yan, di sabihin nyo dun sa mainstream media, huwag nyo sabihin sa akin. Diba? Sila nagbalita niya, pinag-uusapan lang natin, ginagawa natin ng reaction, tapos sasabihin nyo, fake news ako? O ba? Alibasa, nilalaman na lang ng isipan ninyo, fake news na lang, basta nilabas ng mga pro-administration, sasabihan nyo kagad fake news, diba? Sino kaya ang mga fake news? Yan. Diba? Which is hurting sa amin, ha? Ako personally, nasasaktan ako pagka nakakarinig at nakakabasa ako ng gano'n. Yusek. Totoo yan. Totoo yan. Yan ang nakakabahala dahil kung ikukumpara naman talaga ang mainstream media, talaga naman yung binabalita ay verified. Tsaka sinasala kung meron man siguro minsan nasisidat sa pag-pronounce. May mga editor yan, mga babayan. O sa pagsabi, hindi ganoon kadalas. Siguro minsan kaya nga may eratum eh. Diba? Pero sa social media, ayoko naman din na sabihin na hindi naman sila lahat totoo. Ang pinag-usapan kasi natin dito, yung talagang fake, na alam mo ng fake, pero naniniwala ka pa rin. In short, nauuto ka pa. So, yun yung nakakaalama. Pero anyway, isa sa nagkaroon ng ng MOA, ng pagtutulungan, kasama ang PNP, para makita, pati yata ang pagkakaalap ko yung Google, makikisama para malaman at ma-eradicate yung mga fake news na nag-i-spread. Kasi ang daming
panira alam mo, panira sa tao, panira sa gobyerno, nakaka-apekto rin to sa ekonomiya. Tama. Actually, So, sana, Kasi pagka nakikita nilang magulo sa Pilipinas, mga babae, wala mag-i-invest dito eh. Tapos tsaka sila magre-reklamo na wala nag-i-invest sa Pilipinas. Paano? Ang gugulo ninyo. No, kayo yung magugulo. Kayo yun ang gugulo, kaya wala nag-i-invest sa Pilipinas. Huwag kayo magreklamo dahil kagagawan din ninyo yung kaya walang nag-i-invest sa Pilipinas. No, ang problema, ang dami nag-i-invest sa Pilipinas kahit mga makukulit kayo, kahit magugulo kayo dyan. Bakit marami nag-i-invest sa Pilipinas? No, kasi may tiwala sila sa Pangulong Bongbong Marcos. Ganun lang kasimple. Diba? utak tayo sa tao mismo, na kayo na mismo ang tumulong. Diba? Magtulong-tulungan tayo. Na wag na mag-spread ang fake news. Ang mas nakakabahala, John and Drew, kung may nakikialam na ibang bansa para mag-spread yung ganitong lies. Oh, 'di ba meron 'yan no, yung sinasabi nagbabayad, mga kababayan, yung embassy daw ng China. No, merong binayarang isang kumpanya, PR company na siyang kumukuha o nagbabayad ngayon no ng mga trolls, mga kababayan, para siraan yung ating gobyerno, no, para siraan ang ating Pangulong Bongbong Marcos, no? Grabe, no? Kasi nga ano sila sa China eh. Tropa-tropa sila ng China, mga babae. Siyempre, yung China, ayaw nila sa Pangulong Bongbong Marcos kasi pinadala sa ICC. At dahil sa pera, diba? Dahil sa pera, parang di nila napapansin na nabebenta nila yung bansa sa pagbabagay ng fake news para masira ang gobyerno. Tama. May Yun na nakakatawa. clue po ba tayo, Jose Castro, kung anong bansa o mga bansa yan, mga sinasabing pwede na makialam sa pagpapakalat ng fake news? Kahit clue lang po, ay isang letra na bahala. John, para kayo yung nag-news nun. Naibalik! Hindi ko saan galing yung news na yun. Naibalik sa amin! Ay, dito sa inyo mismo sa Pasada Balita. Alright. Napanood ko yun. So, Okay. ikaw na yung magpapalat, John. Right. So, seriously speaking, parang ang nangyayari kasi Attorney Claire, Jose Castro, na parang ibinabalik sa inyo ng isa pa man din mataas na opisyal ng pamahalaan ang pagsasabing sa inyo nang gagaling ang fake news. Yun na nga, mga babayan. Binabaliktad pa ngayon nila. Di ba? Jose Castro. Can you react? Sa akin, talaga. As in. Dahil sabi nga tukot, parang ang dumi raw ng lumalabas sa bibig mo. Di ba? Grabe, no? Paglabas at Alam niyo yung mga taong gano'n na makapagsalita, no? Wala na silang masabi. Yun yung mga, sa tingin ko, yun yung mga tipo ng mga tao na nako-corner na. Pagka alam niyo yung may kaaway kayo, nakakasagutan ninyo, wala na silang maisagot sa'yo. No? Parang kung ano-ano na lang yung isasagot sa'yo, no? May masabi na. Di ba? Pagka nako-corner na. Di ba? hindi, kaya tayo ng video kasi May resibo. Hinamon niya yun. Ilang angulo. May resibo. diba? Opo. Siguro, yung sagot na sabihin na basura yung nanggagaling sa bibig natin. Garbage in, garbage out. Kung pumapasok sa akin kasi may pinaputos ang Pangulo na yun ang sabihin ko. Pero yung dating di ba? Kung ano yung pumasok sa'yo, basura yung, kung ano yung pumasok na garbage, yun din na ilalabas mo. Di ba? Tingin ko, mana-mana lang yan. Kasi naggagaling yung sa masalita, di ba? Parang kung ano yung puno, siya rin yung bunga, mga kababayan, no? Parang ganun. Bagay, yung mangga, hindi naman mamumunga talaga ng santol yan, mga kababayan. Ano? Ano lang yan, and then at the same time, kung diskusyon at diskusyon, facts sa facts, data sa data, sino ba talaga yung garbage in and garbage out? No. Siguro dapat yun ang dapat. Sabihin ko na to, manalamin. Kung sino man yung nagbibintang na manalamin na siya. Tama ba yung sinasabi ko? Ganun ang tanong, tama ba yung sinasabi ko? Nasa tama ba akong wisyo? Totoo ba yung binibintang nila sa akin? Na ako ay isang
Yun na lang. Alright. Talagang taong radyo ka. Ano mo pati gamitin yung toot. Kasi ayaw ko sabihin, Opo. may nasasabi ako na ano eh, Aha. na malalaswa. Opo. Diba? Yung Hindi natin, hindi natin forte yan. Yung sa kaso, ang dating sa ibang tao, mukhang nangyayari personala na ang pakbakan ninyo. Diretsuhin ko na. Below the belt. Oo, ni VP Sara Duterte. Can you comment on this? Personala na ba to? May sarili ba talaga kayong igangay ngit-ngit sa bawat isa? Wala sa akin ewan ko sa kanya. Ewan ko sa kanya, sa akin wala. Pag tayo nagsasalita kasi, especially sa press briefing, may tanong eh. Ito na lang, example ko na lang. Oo, kasi kailangan niya sagutin yung mga tanong, 'di ba? Kaya parang ang dating minsan nagiging personalan, 'di ba? Syempre, tinanong ng media sa kanya, sasagutin lang niya. 'Di ba? Ganun lang kasimple 'yun. Pangulo, nag-order, no? Nagbigay ng order na paimbestigahan ng prime water. Doon tayo No. Basic tayo doon. Ano pa masasabi niyo sa prime water? Paiimbestigahan. Hanggang doon lang ako. Hanggang doon lang yung ating sinabi. Di ba? Tinanong siya. Anong sagot niya? Pamumulitika. Di ba? Wala. Yung tungkol sa prime water, wala tayong binabanggit tungkol kay VP Sara at that time. Kung di ako nagkakamali, if I can still recall, wala tayong binanggit about. Because the topic is about prime water. Ano sabi niya pamumulitika? Siyempre, matatanong to sa akin ng media. So, dapat ko bang sagutin ng may rason o magno-no comment ako katulad ng ginagawa niya dati? So, kailangan sagutin to. Kasi para na ma-debunk, para masabi, kasi anong opinion niyan, pamumulitika? Is it because kaibigan mo? Hindi ba iimbestigahan? Parang it's unfair doon sa mga consumers, sa customers ng prime water. So, kung sinabi kong i-level up natin ang pakikipag-diskusyon about the issue, may personal ba sa akin doon? Wala naman. So, kailangan lang tayo facts. Di ba sabi ko, datos sa datos, rason sa rason, datos sa datos. Ang dapat na pakikipag-diskusyon. And what was her reply? Garbage in, garbage out. So, ang sinabi ko ba na pag-iimbestiga galing sa Pangulo is garbage na agad? At nung isiniwanat ko to sa media, garbage pa rin? So, ibig sabihin yung kailangan na paimbestigahan, kaalyado, hindi kaalyado, para sa taong bayan? Garbage ba yon? So, logic lang naman tayo minsan, paminsan-minsan eh. Ano pang bagay? Hope you won't mind. Na-mersonal ba ako doon? Hindi naman ako na-mersonal. Yun yung mga kababayan no? Yung sinasabi natin na nakaraan na kung saan parang wala na silang ibang maisagot kundi pamumulitika na lang, no? Hindi na sila makadepensa ng maayos. Parang iba yung tanong, iba rin yung sagot nila. Lagi nga certain issue yung itatanong sa kanila, no, doon si VP Sara, pero yung sagot niya lagi pamumulitika. No, so doon makikita ninyo na iba yung target talaga nila. No, iba yung target, iba yung parang gusto nilang laging palabasin na laging ang gusto nilang palabasin masama yung ginagawa ng gobyerno. Ganyan mga kababayan, yung mindset nila, yung pagtatanim nila ng galit sa tao. Hindi pa ba sila nagigising itong mga tulonggis na DDS na to? So ayan, ano masasabi niyo dyan mga kababayan? Paki-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.